Doc Camille, parang malinaw sa akin na ito ay hindi kwestiyon ng renta, no? Ito ay kwestiyon ng mga nasaktang damdamin dahil nga sa merong mga relasyon na nasira. Okay, so kung iniwanan ka na nung girl, paano ba makaka-move on si Japs? Pag titignan natin kasi ang isang tao, pag sinabi mong makaka-move on, depende kung sasabihin natin na nandun pa rin yung emosyon ng pagmamahal. Dahil kasi kung meron pang natitirang ganon, ang tendency, hindi siya maka-let go. Pero siguro, Jobs, ang titignan mo dito, yung aspeto na sana kung kasal kayo, yun yung magpapatibay na talagang merong pag-asa na aayusin yung relasyon eh. Pangalawa, siguro kung ang nangyari, umabot tayo sa punto na nung kayo pa lang, you respect your boundaries. Meron kayong limitasyon dun sa mga inclusivity na hindi ka na pwedeng makipag-inom sa ibang lalaki or kaya sumama sa ganito. Siguro pagdating sa gano'n na open talaga yung pag-uusap niyo sa ganyan at nagiging honest tayo, pwede nating sabihin na magiging maayos. Pero kung hindi pa, to move on, syempre it takes time. Healing takes time. At panahon din na magsasabi kung kailan babalik din yung sabihin na natin, yung magkakaroon ng worth. Kasi nawala yung worth mo sa sarili mo eh. So sana magawa mo ng paraan na maging maayos ka para sa ganon. Mas maging sabihin natin, kapakipakinabang yung mga mangyayari sa susunod mong relasyon. Ayan, nakikinig ka ba, Japs? O Attorney Lorna Capuna naman sa mga nangungupahan ng bahay, ano ang dapat nilang alamin na mga karapatan nila bilang proteksyon sa kanilang mga landlord? Again, kasulatan. I'm sure wala kayo, no? Wala kayong kontrata? Wala. Walang kontrata? Sa situation na to, pag rent ang pinag-uusapan, talagang kailangan may kontrata. Although sa batas, hindi, generally, yung handshake, kontrata yan. Yung word of honor mo, kontrata yan. Ang exception dyan mga contracts involving property. Contract to sell. Hindi pwedeng laway lang yan, ano? Dapat may kontrata. Contract to lease. Kailangan may kontrata yan. Kasi it involves properties. So, sa future, kung talaga nagpapaupa ka, siguro magandang practice dahil sa nalaman natin sa programang ito, magkaroon ka na ng kontrata. Hindi kailangan ng abogado. Pwedeng handwriting mo. Ako magbabayad, tapos kuha ka ng isang witness. No? Correct. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Dr. Love, ano ba ang mindset ng mga babaero? Aminado ka, babaero ka dati. Pag may pagkakataon, Ate Kuring, at alam namin na papayag yung babae, kinukuha namin ang pagkakataon. Believe me, dinaanan ko no? Pero, Jess, meron lang akong gustong tanungin kung tama yung nadinig ko na hinahangaan kita doon sa sinabi mo na inililigtas mo lang si Japs na kaibigan mo doon sa isang babae na karelasyon niya na karengking. Yung ba sabi mo? Yeah. Sige. Kung yun ang sasabihin mo sa akin, hindi kita papaniwalaan. Kasi Kala ko ba, bilib ka? ililigtas mo siya, pinatulad mo yung kanyang girlfriend, no? Meron kang interes sa katawan ng babaeng yun. Now, para sa lahat, hindi sagot dito ang kasal. Kahit na meron kayong Tuesday, meron kayong kasunduan ng marriage contract na magiging tapat kayo, sumusumpa pa kayo sa harap ng Diyos na magiging tapat sa isa't isa. Hindi po garantiya yun. Pwedeng masira ang relasyon ng mag-asawa kung walang commitment. So, kasal o hindi kasal, kailangan binibigyang halaga ang loyalty o ang commitment. So, anong mahalaga dito? Miski anong relasyon, Ate Kuring, kahit na anong relasyon, kasal o hindi kasal, pag wala ang Diyos sa gitna ng relasyon, masisira yan. So kailangan ilagay natin ang Diyos sa gitna ng pagsasama natin. May respeto sa tao at may respeto sa Diyos at sa sarili. Ayan!